Pumukpok ang martilyo, isang tunog na bumasag sa katahimikan ng korte at sa natitirang piraso ng kanyang puso. The marriage is hereby declared null and void. Pagak na napangiti si Daniela. Null and void. Walang bisa. Parang isang pagkakamali na kailangang burahin. Ganoon lang pala kadali iyon. Ang 5 taon nilang pagsasama, ang mga pangarap, ang bawat sakripisyo, lahat. Binura ng ilang salita mula sa isang taong hindi naman sila kilala. Naramdaman niya ang pagtayo ni Sebastian sa kanyang tabi. Hindi siya nito tinapunan ng tingin, ni isang sulyap. Sa halip, bumulong ito sa hangin, sapat lang para marinig niya, sapat lang para wasakin siya ng tuluyan. Wala kang silbi. 4 na salita. Mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo, mas mabigat pa sa martilyo ng huwes. Parang nag-slow motion ng lahat. Nakita niyang nagsimulang maglakad si Baste palayo. Ang mga balikat ay tuwid na tuwid. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. 1 taong malaya na. 1 taong nakawala sa isang pabigat. Sa kanya, naiwan siyang nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng mga taong hindi niya kilala. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Hindi rito. Hindi sa lugar kung saan tinuldukan ang pagkatao niya. Pinilit niyang humakbang. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bawat hakbang palayo sa courtroom ay parang paghakbang palayo sa buhay na kinilala niya. Ang biyahe pabalik sa bahay nila, sa bahay niya, ay isang malaking palaisipan. Ang malaking bahay sa Quezon City na minsan niyang tinawag na tahanan ay parang isa na ngayong malamig at dayuhang lugar. Ang bawat gamit, bawat sulok ay may dalang alaala. Mga alaala na ngayon ay lason. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Nakabukas pa ang aparador ni Baste. Wala nang laman. Malinis na, mabilis siyang kumilos. Tila ba plinano na nito ang lahat. Kumuha siya ng malaking maleta at mga kahon. Walang emosyon niyang sinimulang iligpit ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, ang kakarampot na bagay na matatawag niyang sa kanya. Hanggang sa nahawakan niya ang isang silver na picture frame sa ibabaw ng kanyang bedside table. Ang litrato nila noong araw ng kanilang kasal. Ang mga ngiti nila, abot hanggang tenga. Ang mga mata nilang nangangarap. Sino ang babaeng iyon sa litrato? Ang babaeng puno ng pag-asa na naniwalang ang pag-ibig ay sapat na. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na pumatak sa salamin ng picture frame. Dumaloy sa nakangiting mukha ng lalaking nangako sa kanyang mamahalin siya habang buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Habang buhay, isinilid niya ang picture frame sa isang kahon, ibinaon sa ilalim ng mga damit. Kailangan niyang umalis. Kailangan na niyang mawala sa lugar na ito. Ilang oras ang lumipas, puno na ang mga kahon. Pagod na siya, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sakto namang tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Monina. Ang kanyang matalik na kaibigan. Walang salitang namutawi. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. Sa yakap na yon bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Tapos na, Nina. Tapos na, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Alam ko, mahinang sagot ni Monina habang hinahaplos ang kanyang likod. Nandito ako, hindi kita iiwan. Pinakawalan ni Monina ang yakap at marahang pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Daniela. Tumingin ito sa mga kahon na nakakalat sa sahig. Halika na, Dani. Alis na tayo dito. Hindi mo deserve ang lugar na to. Hindi na sumagot si Daniela. Para siyang isang manika na walang sariling isip, sumusunod lang sa bawat sabihin ni Monina. Magkasama nilang binuhat ang mga kahon at maleta palabas ng bahay at ipinasok sa sasakyan ni Monina. Bago isara ang pinto sa huling pagkakataon, napasulyap si Daniela sa loob. Isang malamig at malungkot na bahay. Isang alaala ng isang pangarap na gumuho.
Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at kasabay ng pag-click ng siradura ay ang tuluyang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Tahimik ang naging biyahe nila. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik na nakatingin si Daniela sa bintana. Ang mga pamilyar na kalye ng Quezon City ay tila naging dayuhan sa kanyang paningin. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagbibigay sa kanya ng sigla ay mga naglalabong kulay na lang ngayon. Mga mantsa sa bintanang basa ng ambon. Walang laman. Iyon ang salitang paulit-ulit sa kanyang isip. Pakiramdam niya, hindi lang bahay ang iniwan niya, kundi pati ang kanyang pagkatao. Sino na nga ba siya ngayon? Hindi na asawa ni Sebastian Alvarado, hindi isang ina, isa na lang siyang basag na salamin. Sinulyapan siya ni Monina mula sa driver's seat. Nakita nito ang kawalan sa kanyang mga mata. Walang salitang namutawi dito, ngunit naramdaman ni Daniela ang bigat ng pag-aalala ng kaibigan. Iyon lang ang tanging init na naramdaman niya sa gabing iyon. Ilang oras din ang lumipas bago sila huminto sa isang gasoline station sa may NLEX. "Mag-CR ka muna, Danny," sabi ni Monina sa malumanay na boses. "Kukuha lang ako ng kape at tubig." Walang ganang tumango si Daniela at bumaba ng sasakyan. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi niya ito halos ininda. Naglakad siya papasok sa banyo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa loob, humarap siya sa lababo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig. Naghilamos siya, umaasang gigisingin siya nito sa masamang panaginip na ito. Ngunit pag-angat niya ng kanyang tingin sa salamin, isang babaeng hindi niya kilala ang nakatingin, pabalik sa kanya. Isang babaeng maputla ang labi. May malalalim at maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang dating kislap sa mga ito ay wala na. Napalitan ng isang blangkong tingin, isang tinging pagod na sa buhay. Napaurong siya ng bahagya, tila ba nagulat sa sariling refleksyon. "Sino ka?" Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi niya namalayang binubulong na pala niya ito sa hangin. "Sino ka na, Daniela?" Lumipas ang ilang linggo. Ang bawat umaga ni Daniela sa Baguio ay nagsisimula sa lamig na yumayakap sa kanyang balat at sa amoy ng mga puno ng pino na isinasayaw ng hangin. Ibang-iba ito sa artipisyal na lamig ng aircon sa mansyon nila sa Quezon City. Isang lamig na tila kumukulong sa kanya. Dito, ang lamig ay may dalang buhay, may dalang pag-asa. Unti-unti, ang babae sa salamin ay nagkakaroon muli ng kulay. Hindi pa rin siya ang dating Daniela na masayahin, ngunit hindi na rin siya ang Daniela na basag at walang buhay. Sa tulong ni Monina, natututo siyang muling huminga. Ang maliliit na bagay, ang pag-inom ng mainit na tsokolate habang nakatingin sa ulap, ang paglalakad sa Burnham Park. Ang pakikinig sa mga kwento ni Monina ay unti-unting naghihilom sa mga sugat na iniwan ng kahapon. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, inilapag ni Monina ang isang flyer sa lamesa. "Samahan mo ako," sabi nito. Isang outreach program para sa isang ampunan sa labas ng syudad. Agad na umiling si Daniela. "Nina, alam mo namang hindi ako para dyan. Ano namang maitutulong ko?" "Ano ang anong maitutulong mo?" Malumanay, pero may diin na sabi ni Monina. "Danny, you have the kindest heart I know. Minsan, ang kailangan lang ng mga batang yon ay isang taong makikipaglaro sa kanila. Isang taong magbabasa sa kanila ng kwento. Hindi mo kailangang maging perpekto para tumulong." Nakita ni Daniela ang sinseridad sa mga mata ng kaibigan. Alam niyang tama ito. Masyado na siyang matagal na nagkulong sa sarili niyang pighati. Tumango siya ng dahan-dahan. "Sige, susubukan ko." Kinabukasan, naroon na sila sa ampunan. Isang simpleng lugar, pero punong-puno ng ingay at tawanan ng mga bata. Sa simula, nahihiya at hindi alam ni Daniela ang gagawin.
Ngunit nang may isang batang babae na humila sa kanyang kamay at nagpatulong magbuo ng puzzle, unti-unting nawala ang kanyang mga pader. Nakalipas ang ilang oras na hindi niya namamalayan, naging abala siya sa pag-aayos ng mga donasyong libro sa isang maliit na estante. May dala siyang isang kahon na medyo mabigat, puno ng mga pambatang aklat. Sa kanyang pagmamadali, natapilok siya at nabitawan ang kahon. Naku, bulong niya sa sarili habang naghahanda sa pagbagsak ng mga libro sa sahig. Ngunit hindi iyon nangyari. Isang pares ng malalakas na braso ang mabilis na sumalo sa kahon bago pa man ito tuluyang bumagsak. "Mag-ingat po kayo, ma'am," napatingala si Daniela. Sumalubong sa kanya ang isang lalaking may simpleng suot na t-shirt at maong. May bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata nito ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang mga yon ay kalmado at mainit. Isang tingin na hindi mapanghusga. Isang tingin na puno ng respeto. Naramdaman ni Daniela ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Salamat. Pasensya na. Medyo lampa ako." Ngumiti ang lalaki. Isang nangiting hindi pilit, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Walang problema. Ako nga pala si Francis." Inilahad din nito ang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ni Daniela ang kamay nito. "Daniela." Nang magdikit ang kanilang mga palad, isang kuryenteng tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam na halos nakalimutan na niya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. "Engineer po ako." Pagpapatuloy ni Francis na tila hindi napansin ang kanyang pagkabigla. "Volunteer din dito paminsan-minsan. Nakakatuwang makita na marami pa rin ang may mabuting puso para sa mga bata." Ang papuri ay simple lang, ngunit tumagos iyon sa puso ni Daniela. Hindi siya pinuri para sa kanyang itsura o sa yaman ng kanyang pamilya. Pinuri siya para sa isang bagay na ginawa niya. "Hindi naman. Tumutulong lang sa abot ng makakaya." Mahina niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pag-aayos ng mga libro, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman niyang si Francis ay isang civil engineer na lumipat sa Baguio para sa isang proyekto at para na rin sa mas payapang buhay. Sa bawat salita ni Francis, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Daniela. Sa presensya nito, pakiramdam niya ay isa siyang normal na tao, hindi isang babaeng galing sa isang basag na kasal. Nang matapos ang araw, habang naghahanda na silang umuwi, nilapitan siyang muli ni Francis. "Daniela," tawag nito. Lumingon siya. Kung okay lang sa'yo," medyo nahihiyang sabi ni Francis. "Baka gusto mong magkape sa Sabado para mapag-usapan pa natin yung ibang community projects dito." Natigilan si Daniela. Ang simpleng imbitasyon ay parang isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang parte niya ang gustong sumigaw ng oo. Ngunit ang isa pang parte, ang parteng nasaktan at natatakot, ay gustong tumakbo palayo. Nakatitig lang siya kay Francis, hindi alam ang isasagot. Ang tanong ay nakabitin sa malamig na hangin ng Baguio. Sasabihin ba niyang oo at hahayaang pumasok ang unang sinag ng pag-asa? O tatakbo siyang palayo, pabalik sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso? "Sige." Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Daniela. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Marahil sa bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala na may pag-asa pa. Nakita niya ang bahagyang pagliwanag sa mukha ni Francis at sapat na iyon para malaman niyang tama ang naging desisyon niya. Ngunit ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng pagpapahirap para kay Daniela. Ang imbitasyon ni Francis ay nagbukas ng isang pinto na matagal na niyang isinara. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Handa na ba siya? Handa na ba siyang magtiwala ulit? Ang mga tanong na yon ay bumabagabag sa kanya, kumakain sa kanyang isipan araw at gabi.
Ang stress, ang puyat, at ang emosyonal na pagod ay nagsimulang mag-ipon. Biyernes ng hapon, isang araw bago ang kanilang usapan ni Francis. Nagpasya si Daniela na maglakad-lakad mag-isa sa Camp John Hay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mayayabong na puno ng pino, naramdaman niya ang unti-unting pagkahilo. Naging malabo ang kanyang paningin. Kumapit siya sa puno na pinakamalapit sa kanya habang hinihingal. Anong nangyayari sa akin? Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging gulaman. Biglang umikot ang kanyang paligid. Ang huli niyang nakita ay ang luntiang kulay ng mga damo, bago lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Daniela! Daniela! Gising! Isang pamilyar na boses ang gumising sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame, amoy gamot. Nasa ospital siya. At sa tabi niya, ang nag-aalalang mukha ni Francis. Francis? Mahina niyang tanong. Anong nangyari? Nandito rin ako sa Camp John Hay kanina. Nakita kitang natumba. Paliwanag ni Francis. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Dinala agad kita dito. Huwag kang mag-alala. Tumawag na rin ako kay Monina. Papunta na siya. Sinubukan ni Danielang bumangon, ngunit pinigilan siya ni Francis. Huwag ka munang kumilos. Hintayin natin ang doktor. Hindi nagtagal. Pumasok ang isang may edad ng doktor. Ngumiti ito sa kanya ng may kabaitan. Good afternoon, Miss Marquez. I'm Dr. Alcaraz. Kamusta na ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa po, Doc. Sagot ni Daniela. Stress and exhaustion, sabi ng doktor habang tinitingnan ang kanyang chart. Mababa rin ang blood pressure mo. We ran some initial tests para masigurong walang ibang problema. Lalo na sa edad mo, it's always good to have a comprehensive checkup, particularly for your reproductive health. Sa pagkarinig ng mga salitang reproductive health, nanlamig ang buong katawan ni Daniela. Ang pamilyar na sakit, ang pamilyar na kahihiyan, ay bumalik na parang isang alon. Napayuko siya. Doc, alam ko na po ang problema. Mahina niyang sabi, sapat lang para marinig. Baog po ako. Ang salitang yon ay lumabas sa kanyang bibig na may kasamang pait. Naramdaman niya ang titig ni Francis, ngunit hindi niya magawang salubungin yon. Natahimik si Dr. Alcaraz. Tiningnan niya muli ang mga resulta ng laboratory test sa kanyang kamay, saka tumingin kay Daniela na may pagtataka. Hija, saan mo nakuha ang impormasyong yan? Sa doktor po namin ng dati kong asawa. Umiling si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Kumuha siya ng upuan at umupo sa tabi ng kama ni Daniela. Daniela, panimula niya sa malumanay, ngunit matatag na boses. Base sa lahat ng resulta ng tests na ginawa namin sa iyong ultrasound, sa iyong blood works, lahat. Walang-wala akong nakikitang anumang problema sa iyo. Natigilan si Daniela. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ano po? You are perfectly healthy. Your reproductive system is normal. In fact, you are very much capable of conceiving. Pagdidiin ng doktor. Kung may issue man ng infertility sa inyo ng dati mong asawa, sigurado akong hindi ikaw ang dahilan. Parang bombang sumabog ang mga salita ng doktor sa loob ng kanyang isipan. Hindi ikaw ang dahilan. Hindi ikaw ang dahilan. Hindi ikaw ang dahilan. Paulit-ulit. Nagsimulang mag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng gulat, ng galit, ng sakit. Luha para sa babaeng pinaniwala sa isang kasinungalingan. Luha para sa babaeng kinamuhian ang sarili para sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. Si Francis, napatingin si Dr. Alcaraz sa kanya. Tila may iniisip na malalim. Hija, kung hindi mo mamasamain,
Ano ang pangalan ng dati mong asawa? Suminghot si Daniela, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Sebastian! Sebastian Alvarado po. Biglang natigilan si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya na para bang may isang lumang alaala na biglang bumalik. Kumunot ang kanyang noo. Alvarado? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kawalan. Parang pamilyar ang pangalan na yan sa isang lumang kaso. Nanatiling nakatayo si Francis sa isang sulok ng kwarto sa ospital, isang tahimik na saksi sa unti-unting pagguho at muling pagbuo ng mundo ni Daniela. Bawat hikbi nito ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Ang galit, isang matinding galit para sa lalaking hindi niya kilala, ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Paano nagagawa ng isang tao na sirain ang isa pa ng ganoon na lang? Nang dumating si Monina, hingal na hingal at puno ng pag-aalala, tahimik siyang lumabas ng kwarto para bigyan ng espasyo ang magkaibigan. Umupo siya sa isa sa mga upuan sa hallway, isinandal ang ulo sa pader at pumikit. Ang imahe ni Daniela, ang kanyang tapang sa gitna ng sakit, ang kanyang kabutihan sa kabila ng pait, ay malinaw na nakaguhit sa kanyang isipan. Mula pa noong unang araw na nakita niya ito sa ampunan, may kung anong humatak sa kanya. Hindi lang ang simpleng ganda nito, kundi ang isang uri ng kalungkutan sa kanyang mga mata na gusto niyang pawiin. Naramdaman niya ang isang tapik sa kanyang balikat. Si Dr. Alcaraz. Francis, iho, maaari ba tayong mag-usap sandali sa opisina ko? Tumango si Francis at sumunod sa doktor. Sa loob ng maliit na opisina, napapaligiran ng mga libro at medical journals, umupo siya sa tapat ng mesa ni Dr. Alcaraz. Hindi ako mapakali sa sinabi ni Daniela kanina. Panimula ng doktor, habang may binubuklat na isang lumang logbook. Ang pangalang Alvarado. Alam kong narinig ko na yon. Hinubad ng doktor ang kanyang salamin at minasahe ang pagitan ng kanyang mga mata. Bago ako lumipat dito sa Baguio, matagal akong nagtrabaho sa St. Luke's sa Manila. May isa akong kasamahan doon, isang urologist, si Dr. Mateo. At naalala ko ngayon, minsan siyang nag-open up sa akin tungkol sa isang pasyente. Isang aroganteng binatang negosyante na ayaw tanggapin ang diagnosis sa kanya. Tumingin si Dr. Alcaraz ng diretso kay Francis. Ang diagnosis, severe male infertility due to oligospermia. Napakababa ng bilang ng kanyang sperm cells. Halos imposible siyang makabuo. Kumunot ang noo ni Francis. At ang pangalan ng pasyente, Sebastian Alvarado. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Francis. Ang lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang kasinungalingan, ang kalupitan. Ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, iho, matagal nang alam ng lalaking iyon ang kanyang kondisyon. Pagpapatuloy ni Dr. Alcaraz, ang boses ay may bahid ng galit. Alam niya, bago pa man niya pakasalan si Daniela, ginamit niya ang babae. Ginawa niyang panakip butas sa sarili niyang kakulangan. Napakuyom ang mga kamao ni Francis. Ang galit na naramdaman niya kanina ay wala pa sa kalingkingan ng nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang uri ng galit na nanggagaling sa kawalang katarungan. May kopya po ba kayo ng record na, yan Doc? Umiling ang doktor. Wala sa akin, nasa Manila. At confidential yon. Pero kung kailangan, maaari akong tumestigo bilang isang character witness sa kredibilidad ni Dr. Mateo. Hindi siya nagsisinungaling. Nagpasalamat si Francis at bumalik sa labas ng kwarto ni Daniela. Doon, sa malamig na hallway ng ospital, siya nag-isip. Hawak niya ngayon ang isang katotohanang maaaring tuluyang magpalaya kay Daniela. Ngunit maaari rin itong maging isang bombang, lalo pang wawasak sa kanya. Ang malaman na hindi ka lang iniwan, kundi sinadya kang saktan at linlangin sa simula't simula pa lang. Iyon ay isang sakit na hindi niya alam kung kakayanin ni Daniela sa ngayon. Hindi pa ngayon,
sabi niya sa sarili. Kailangan muna niyang lumakas at nangako siya sa kanyang sarili. Aalagaan niya si Daniela. Tutulungan niya itong buuin muli ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. At kapag handa na ito, sasabihin niya ang totoo. At kapag dumating ang araw na yon, sisiguraduhin niyang hindi na ito nag-iisa. Kinabukasan, personal niyang sinundo si Daniela sa ospital. Pinagbuksan niya ito ng pinto ng sasakyan at maingat na inalalayan. "Salamat ulit, Francis," sabi ni Daniela. Ang boses ay mahina pa rin. "Utang ko sa iyo ang buhay ko." "Wala iyon," sagot niya habang sinisindihan ng makina. "Ang mahalaga, okay ka na." Dinala niya ito hindi pa uwi, kundi sa Burnham Park. Naglakad-lakad sila sa tabi ng lawa, sa ilalim ng kalmadong sikat ng araw. Walang masyadong nagsasalita. Hayaan nilang ang katahimikan at ang ganda ng paligid ang maghilom. Umupo sila sa isang bench. Doon, sa unang pagkakataon, nagkwento si Daniela. Hindi tungkol sa sakit, kundi tungkol sa mga pangarap niya noong bata pa siya. Ang pagkahilig niya sa pagpipinta. Ang pangarap niyang magkaroon ng maliit na flower shop. Nakikinig lang si Francis. Sa bawat salita, mas nakikita niya ang tunay na Daniela, isang babaeng matalino, may pangarap, at may pusong puno ng kabutihan. Isang babaeng karapat-dapat mahalin ng buo at tapat. Sa sandaling iyon, alam na niya, hindi na ito simpleng awa o pagkagusto lang. Pagsibol na ito ng isang bagong pag-ibig, isang pag-ibig na handa siyang ipaglaban. Nang medyo dumidilim na, habang pabalik na sila sa sasakyan, naramdaman ni Daniela ang paglamig ng hangin. Hinubad ni Francis ang kanyang jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Daniela. Nagulat si Daniela sa gesture na yon. Napatingin siya kay Francis. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pag-aalaga. Naramdaman ni Daniela ang pagkabog ng kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Tinitigan niya si Francis, ang lalaking ito na dumating sa buhay niya na parang isang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Ngunit sa kabila ng kabaitan nito, may naramdaman siyang bigat, isang bagay na hindi nito sinasabi. "May tinatago ka ba sa akin, Francis?" Ang tanong ay direkta. Puno ng kahinaan, ngunit puno rin ng pag-asang sana. Sa pagkakataong ito, hindi siya lolokohin. Natigilan si Francis sa tanong ni Daniela. Ang mga salita ay binitawan sa mahinang boses, ngunit ang bigat nito ay yumanig sa kanilang pagitan. Tumingin siya sa mga mata ni Daniela, mga matang naghahanap ng katotohanan, pagod ng maloko. Huminga siya ng malalim. Alam niyang ito na ang tamang panahon. "Halika," sabi niya. Mas pinili na hawakan ang kamay nito kaysa sumagot agad. "Uwi na kita. Doon tayo mag-usap." Ang biyahe pabalik sa bahay ni Monina ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Nang makarating sila, naroon si Monina. Naghihintay. Isang tingin lang sa kanilang mga mukha. Alam na niyang may mahalagang pag-uusapan ng dalawa. Tahimik itong pumasok sa kanyang silid para bigyan sila ng privacy. Umupo sila sa sofa. Hinawakan ni Francis ang dalawang kamay ni Daniela. Malamig ang mga ito. "Danny," panimula niya. Ang boses ay malumanay, ngunit seryoso. "Ang itinatago ko ay hindi tungkol sa akin o sa atin. Ito ay tungkol sa nakaraan mo, tungkol kay Baste." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Daniela. Ang dating pag-asa ay napalitan ng kaba. Ikinuwento ni Francis ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Dr. Alcaraz. Ang tungkol sa dating pasyente ng kasamahan nitong doktor. Ang diagnosis na matagal nang inililihim ni Sebastian Alvarado. Habang nagsasalita si Francis, walang emosyong makikita sa mukha ni Daniela. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ngunit nang matapos si Francis, dahan-dahang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Isang butil, dalawa, hanggang sa naging isang agos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati.
Ito ay luha ng galit, ng pagkaunawa, at higit sa lahat, luha ng paglaya. Ang lahat ng bigat, lahat ng kahihiyan, lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon, na siya ang may kasalanan, na siya ang may kakulangan, ay biglang gumuho. Hindi pala siya ang basag na salamin, si Baste. At ginamit siya nito para pagtakpan ang sarili nitong kabasagan. Ang sama niya, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang sama-sama niya. Walang sinabi si Francis. Niyakap na lang niya si Daniela nang mahigpit at hinayaan itong ilabas ang lahat ng sakit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Daniela ang kaligtasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may karamay siya. Isang taong handang manatili kahit pagaano kabasag ang kanyang nakaraan. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang panibagong simula. Ang katotohanan yon, sa halip na wasakin siya, ay tuluyan siyang pinalaya. Sa tulong at walang sawang suporta ni Francis, muling natagpuan ni Daniela ang kanyang sarili. Muli siyang nagpinta, muli siyang ngumiti ng walang bigat sa dibdib. Ang kanilang pag-ibig ay namukadkad sa gitna ng katahimikan at simpleng buhay sa Baguio. Isang hapon, habang nanonood sila ng paglubog ng araw sa Mines View Park, biglang lumuhod si Francis sa kanyang harapan. Walang singsing, walang magarbong salita. Daniela Marquez, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto kong maging Dizon ang apelyido mo. Gusto kong makasama ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Pakasalan mo ako. Sa gitna ng kanyang mga luha ng kaligayahan, ang tanging naisagot ni Daniela ay, oo. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap sa isang maliit na hardin, dinaluhan lamang ni Monina at ng ilang malalapit na kaibigan. Walang media, walang grandeng selebrasyon. Tanging ang dalisay na pagmamahalan lang nila ang saksi. At para kay Daniela, iyon ang pinakamahalaga. Ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nagsimulang makaramdam muli ng kakaiba si Daniela. Madali siyang mapagod, lagi siyang nahihilo. Ang kaba ay nagsimulang bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang dahilan. Dinala siya ni Francis sa klinika ni Dr. Alcaraz. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, bumalik ang doktor sa kanilang harapan. Isang malaking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Congratulations, Mr. and Mrs. Dizon. Buntis ka, Daniela. Parang isang musikang kay sarap pakinggan ang mga salitang iyon. Napahagulgol si Daniela at niyakap ng mahigpit si Francis. Isang himala. Isang biyayang ipinagkait sa kanya noon, ngunit ngayon ay ipinagkaloob ng buong buo. Gusto niyo bang makita? Tanong ng doktor. Habang inihahanda ang ultrasound machine, humiga si Daniela habang hawak-hawak ni Francis ang kanyang kamay. Itinuon ng doktor ang scanner sa kanyang tiyan. Sa monitor, isang maliit na tuldok ang lumitaw. Ang tibok ng puso nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ayan siya, sabi ni Francis, nangingilid ang luha. Ngumiti ang doktor. Actually, iginilid niya ng bahagya ang scanner. Isa pang tuldok ang lumitaw. May sariling mabilis na tibok. Ayan sila. Napanganga ang mag-asawa. Kambal. Doble ang saya. Ngunit hindi pa doon natapos. Muling iginalaw ng doktor ang scanner sa kabilang banda. Sandali, sabi ni Dr. Alcaraz. Tila siya man ay nagulat. Mukhang may isa pa. At doon, sa screen, isang maliit na tuldok pa ang lumitaw. 3 magkakahiwalay na tibok ng puso ang pumuno sa katahimikan ng silid. Congratulations, sabi ng doktor. Hindi makapaniwala. Hindi lang isa, 3 sila. Napatingin si Daniela kay Francis. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha ng purong kaligayahan. Isang himala. Isang imposibleng himala. Ang babaeng minsang tinawag na baog at walang silbi ay magiging ina, hindi lang ng isa, kundi ng 3 anghel. Ilang linggo ang lumipas sa isang maliit na salo-salo para sa kaarawan ng kanyang pinsan sa La Trinidad.
Hindi na maitago ni Daniela ang kanyang lumalaking tiyan. Isang tita niya na kilala sa pagiging tsismosa ang hindi maalis ang tingin sa kanya. Palihim nitong kinuha ang kanyang cellphone, nagkunwaring may tinitingnan, at mabilis na kumuha ng litrato ni Daniela na masayang nakikipagkwentuhan kay Francis. Nang gabing iyon, habang nag-i-scroll sa kanyang contacts, ngumisi ang tita niya. Ipinadala niya ang litrato sa isang kaibigan sa Manila, isang talent manager na maraming koneksyon sa press. Ang mensahe? Mare, look, si Daniela Marquez. Di ba ex to ni Sebastian Alvarado? Tingnan mo, buntis na agad. Ang bilis naman. Sino kaya ang ama? Nasa tuktok ng kanyang mundo si Sebastian Baste Alvarado. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang penthouse sa Bonifacio Global City. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak habang pinagmamasdan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang syudad na ito ay nasa kanyang mga palad. Ang kanyang kumpanya ay palago ng palago. Ang kanyang pangalan ay bukambibig sa mundo ng negosyo. At sa tabi niya, nakapulupot ang braso ni Cassandra, ang kanyang magiging asawa. Isang modelo, bata, maganda, at perpektong palamuti sa kanyang tabi. Ang kanilang kasal, nagaganapin sa susunod na buwan sa Marañang Manila Hotel, ang siyang magiging pinakamalaking society wedding ng taon. Lahat ay perpekto. Lahat ay ayon sa kanyang plano. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng isang glass table. Kinuha niya ito, bahagyang nainis sa istorbo. Isang mensahe mula sa isa sa kanyang mga pinsan. Bro, nakita mo na ba to? May kasama itong link sa isang sikat na showbiz blog. Kumunot ang noo ni Baste. Binuksan niya ang link. Ang bumungad sa kanya ay isang litrato. Isang litratong malabo. Tila kuha ng patago. Ngunit malinaw na malinaw kung sino ang nasa litrato. Si Daniela, ang kanyang dating asawa. Malaki ang tiyan nito, halatang-halatang buntis. At sa tabi nito ay may isang lalaking hindi niya kilala, nakaakbay. Ang pamagat ng article na nakasulat sa malalaking letra. Dating ginang ni business tycoon Sebastian Alvarado, buntis sa iba? Sino ang ama? Parang isang kidlat na tumama sa kanya. Nabitawan niya ang kopita. Nabasag ito sa mamahaling marmol na sahig, ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Baste? Anong problema, baby? Tanong ni Cassandra, naggulat sa kanyang reaksyon. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Buntis si Daniela. Ang babaeng sinumpa niyang baog at walang silbi, buntis. At hindi lang iyon. Sa ibaba ng article, may update na. Isang reliable source daw ang nagsabing hindi lang isa ang dinadala nito. 3. Triplets. Isang tawa. Isang mapakla at puno ng galit na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Anong nakakatawa? Nagtatakang tanong ni Cassandra. Ipinakita ni Baste ang telepono sa kanya. Nang makita ni Cassandra ang article, nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit hindi sa gulat, kundi sa pagkalkula. Lumapit siya kay Baste at niyakap ito mula sa likod. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang bawat salita ay may lason. Oh baby, nakakaawa naman siya. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa'yo? Bumulong siya. They're making you a fool, Baste. Iisipin nilang ikaw ang may problema. Sasabihin nilang niloko ka lang niya noon pa. Ang mga salita ni Cassandra ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na apoy ng kanyang ego. Ikaw ang may problema. Ang mga salitang yon, ang pinakakinatatakutan niya. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang yaman at kapangyarihan. Hindi siya pwedeng magmukhang talunan. Hindi siya pwedeng maging katawa-tawa. Hindi ako papayag, sabi niya sa nanggigigil na boses. Hindi ako papayag na sirain niya ang pangalan ko. Anong gagawin mo? Tanong ni Cassandra, ang kanyang mga mata ay nag-aabang.
Kinuha ni Baste ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Isang sikat na attack dog sa social media, isang blogger na kayang gumawa at sumira ng reputasyon kapalit ng tamang halaga. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, ang boses ni Baste ay malamig at walang kaluluwa. "May trabaho ako para sa'yo," sabi niya. "Gusto kong wasakin mo ang isang tao. Ikaw na ang bahala sa detalye. Siguraduhin mo lang na pagkatapos nito, walang sino man ang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya. Gawin mo siyang makasalanan sa mata ng lahat." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa labas, sa syudad na nasa kanyang mga paanan. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Akala ba ni Daniela ay nakatakas na siya? Akala ba niya ay pwede siyang maging masaya? Nagkakamali siya. Sisirain niya si Daniela. Wawasakin niya ang bago nitong buhay. Wawasakin niya ito hanggang sa ito na mismo ang maniwala sa kasinungalingang ipapakalat niya. Dahil sa mundo ni Sebastian Alvarado, walang sinuman ang pwedeng maging masaya sa kanyang kapahamakan. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi na lang ito isang blind item sa isang showbiz blog. Naging headline na ito. Ang pangalan ni Daniela at Sebastian ay nasa lahat ng dako, sa social media, sa mga tabloid, sa usapan ng mga tao sa coffee shops. Ngunit ang kwento ay hindi na tungkol sa pagbubuntis ni Daniela. Ito ay tungkol sa kanyang di umano'y panloloko. Daniela Marquez, matagal nang may kalaguyo, bago pa man hiwalayan ng asawa. Source nagsalita. Kitang-kita ko ang pagtataksil niya. Sebastian Alvarado, isang biktima ng mapanlinlang na asawa. Ang mga pekeng testigo ay nagsulputan, mga kwentong gawa-gawa, mga litratong inedit, isang malaking makinarya ng kasinungalingan ng umandar. Lahat ay pinupunduhan ng galit at yaman ni Baste. Sa Baguio, ang tahimik na mundo ni Daniela ay biglang gumuho. "Huwag mo nang basahin yan, Danny," sabi ni Monina, habang pilit na inaagaw ang cellphone mula sa nanginginig na mga kamay ng kaibigan. Ngunit huli na, nabasa na niya ang mga komento. "Gold digger, karma mo na yan. Ang kapal ng muka, ikaw na nga ang baog, ikaw pa ang nangaliwa. Kawawa naman si Sir Baste, nabulag sa isang ahas. Sana mamatay na lang yang mga anak mo sa tiyan mo, malandi ka." Bawat salita ay isang punyal na tumatarak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Ang pinakamasakit ay hindi ang akusasyon ng panloloko, kundi ang pagsumpa sa mga anak niya. Ang mga himalang pinagkaloob sa kanya. Biglang tumunog ang telepono, ang kanyang ina. "Anak," umiiyak ang boses nito sa kabilang linya. "Anong nangyayari? Tumawag ang tita mo. Kinukwento ang mga nababasa niya online. Hindi kami makalabas ng bahay sa kahihiyan, Daniela." "Ma, hindi po totoo yan." "Paano naming paniniwalaan yon? Ang buong mundo, hinuhusgahan ka. Bakit mo ginawa to sa pamilya natin?" Pagkatapos ng tawag, nabitawan ni Daniela ang telepono. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang malaking tiyan, at humagulgol ng walang tunog. Ang lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang bagong buhay ay winawasak, dinudurog, ginagawang abo. Para saan pa ang katotohanang alam niya kung ang buong mundo ay naniniwala sa isang kasinungalingan? Ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto. Hindi siya kumakain. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Nakatitig lang siya sa bintana, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Pakiramdam niya, isa siyang pabigat. Isang kahihiyan kay Francis. Paano niya nagawang ipasok ang isang mabuting tao sa ganitong kaguluhan? Marahil, mas mabuti kung mag-isa na lang siya. Marahil, mas mabuti kung lalayo na lang siya. Itatago ang sarili at ang kanyang mga anak sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Gabi na nang pumasok si Francis sa kwarto. Dala niya ang isang tray ng pagkain.
Nakita niya itong nakaupo sa tabi ng bintana. Isang malungkot na anino sa dilim. Danny, mahina niyang tawag. Mahina. Kailangan mong kumain. Para sa mga bata. Hindi lumingon si Daniela. Umalis ka na, Francis. Iwan mo na ako. Hindi mo deserve to. Masyado nang magulo ang buhay ko. Hindi kumilos si Francis. Sa halip, maingat niyang inilapag ang tray sa mesa at lumuhod sa harapan ni Daniela. Hinawakan niya ang mukha nito at marahang itinaas para magkatinginan sila. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Nakita niya ang pagod. Nakita niya ang pagsuko. Makinig ka sa akin, Daniela. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Tumingin ka sa mga mata ko. Naniniwala ka ba sa kanila? O sa mga taong hindi mo kilala? Tinitigan ni Daniela ang mga mata ni Francis. Mga matang hindi nagbago ng tingin sa kanya mula pa noong una. Mga matang puno pa rin ng pagmamahal at pagtitiwala. Hindi tayo magtatago, Daniela. Pagpapatuloy ni Francis, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa pisngi nito. Wala tayong dapat ikahiya. Wala kang dapat ikahiya. Hinawakan niya ang kamay ni Daniela at inilagay ito sa sarili niyang dibdib. At hinding-hindi kita iiwan. Hindi ka pabigat. Ikaw ang buhay ko. Muli niyang hinawakan ang kamay nito at dinala sa malaking tiyan ni Daniela. Kayo ang buhay ko. At ang buhay, ipinaglalaban. Hindi tayo magtatago. Ulit niya. Lalaban tayo. Sa mga salitang yon, isang bagay ang nabali sa loob ni Daniela. Ang pader ng takot at pagdududa ay unti-unting gumuho. Tumingin siya sa mga mata ni Francis, ang lalaking nanatili sa kabila ng unos. Tumingin siya sa kanyang tiyan, kung saan naroon ang 3 pusong walang malay sa kasamaan ng mundo sa labas. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Ang mga luha niya ay tumigil sa pagpatak. Ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy. Isang apoy na matagal nang natutulog, ngunit ngayon ay nagising at handa ng magliyab. Tumingin siya kay Francis. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Tama ka, sabi niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Francis na nakapatong sa kanyang tiyan. Hindi tayo magtatago. Huminga siya ng malalim. Tila kumukuha ng lakas mula sa 3 maliliit na buhay sa loob niya at sa lalaking nasa harapan niya. Oras na para harapin siya. Ang araw ng kasal ni Baste ay isang perpektong araw. Ang sikat ng araw ay maliwanag. Ang langit ay walang ulap. Isang tila perpektong telon para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa isang maliit na bahay sa Baguio, humarap si Daniela sa salamin. Ngunit ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ngayon ay hindi na ang babaeng basag na nakita niya sa salamin ng isang gasoline station. Ang babae ngayon ay nakasuot ng isang simpleng cream-colored dress. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, nagpapatingkad sa kanyang mukha na may bahagyang makeup. Sapat lang para itago ang mga gabi ng puyat. Sapat lang para ipakita ang determinasyong nag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang isang babaeng uhaw sa paghihiganti. Mukha siyang isang ina, isang reyna na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Lumapit sa kanya si Monina. Buhat ang isa sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Maingat niyang inabot ang sanggol kay Daniela. Handa ka na ba? Tanong ni Monina. Ang boses ay puno ng suporta. Niyakap ni Daniela ang kanyang anak na si Marco. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang mga braso na amoy ang matamis na amoy ng isang sanggol. Ito ang kanyang lakas. Tumingin siya kay Monina sa pamamagitan ng salamin at tumango. Para sa kanila, oo. Ang biyahe papuntang Manila ay mahaba. Ngunit hindi ito naramdaman ni Daniela. Sakay sila ng isang inarkilang puting sasakyan na may tinted na bintana, isang puting perlas na tahimik na bumabagtas sa gitna ng kaguluhan. Sa loob, ang tanging maririnig
ay ang mahinang paghinga ng kanyang dalawa pang anak sa kanilang car seats at ang tibok ng kanyang puso na kumakarera sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang paghawak ni Francis sa kanyang kamay. Mahigpit iyon, matatag. Nandito lang ako. Bulong nito. Hindi nito kailangang sabihin pa ang iba. Sa tatlong salitang iyon, naramdaman ni Daniela ang isang hukbo sa kanyang likuran. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng marangyang pasukan ng Manila Hotel, huminga ng malalim si Daniela. Ito na. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang bellboy. Maingat na bumaba si Daniela habang karga pa rin si Marco. Sumunod si Francis. Ang kanyang presensya ay kalmado at nagbibigay ng lakas. Isang tingin lang sa kanya, alam ni Daniela na kaya niya itong gawin. Ang grand ballroom ng hotel ay isang dagat ng karangyaan. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang tugtog ng isang string quartet ay pumupuno sa hangin. Ang mga bisita, na pawang mga elite ng Maynila, ay nagtatawanan habang hawak ang mga kopita ng champagne. At sa gitna ng lahat, sa presidential table, nakaupo si Baste at Cassandra na parang hari at reyna. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok sila Daniela, parang huminto ang mundo. Unti-unting namatay ang tugtog. Ang mga tawanan ay naging bulungan. Ang mga mata ay napako sa kanila. Isang babae, isang lalaki, at isang sanggol. Isang pamilyang hindi inaasahan sa selebrasyong yon. Nakita ni Daniela ang pagbabago sa mukha ng mga tao, ang pagtataka, ang tsismis, ang paghusga. Ngunit hindi siya nagpatinag. Tinaas niya ang kanyang noo at naglakad ng may dignidad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, sa lalaking nakaupo sa gitna ng lahat. Ang mukha ni Baste ay dumaan sa iba't ibang emosyon sa loob ng ilang segundo. Una, pagkagulat. Sumunod, pagkalito. At pagkatapos, isang madilim na galit. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Si Cassandra naman ay tumingin kay Daniela na may halong pandidiri, na parang isang basurang napadpad sa kanyang piging. Tumayo si Baste mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta habang papalapit siya sa kanila. Huminto siya sa mismong harapan ni Daniela. Ang kanyang anino ay bumabalot sa mag-ina. Sa harap ng daan-daang bisita, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nagsalita si Baste. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng pagmamataas at pilit na kabanalan, idinisenyo para marinig ng lahat at para ipahiya si Daniela. Anong ginagawa mo dito, Daniela? Sigaw niya. Itinuro niya ang sanggol sa mga braso nito. At sino ang ama ng mga batang yan? Ang tanong ni Baste ay humangin sa buong ballroom, isang direktang hamon na naghihintay ng isang sagot na wawasak kay Daniela. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lumakas. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa at paghusga. Ito na ang eksenang hinihintay nila. Ngunit hindi takot ang nakita nila sa mukha ni Daniela. Isang kalmadong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting hindi mapang-asar, kundi isang nangiting puno ng kapayapaan at lakas na ngayon lang niya natagpuan. Itinaas niya ang kanyang tingin, sinalubong ang nag-aapoy na mga mata ni Baste nang walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Ang ama? Mahinahon niyang sagot. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa malapit. Pagkatapos, marahan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Francis na hindi umalis sa kanyang tabi. Narito, katabi ko, ang asawa ko at ang ama ng mga anak ko. Hinawakan ni Francis ang baywang ni Daniela. Isang simpleng kilos ng suporta na nagsasabi ng lahat. Pagkatapos, ibinalik ni Daniela ang kanyang tingin kay Baste. Ang kanyang boses, na kanina'y mahinahon, ay biglang nagkaroon ng bigat at talim. Ang tanong, Baste, hindi kung sino ang ama nila. Humakbang siya palapit, na nagpaurong ng bahagya kay Baste. Ang totoong tanong ay,
Bakit mo ipinagkait sa akin ang katotohanan sa loob ng 5 taon? Kumunot ang noo ni Baste. Anong pinagsasasabi mo? Sa halip na sumagot, lumingon si Daniela sa technician na nasa sound booth sa gilid ng stage. Doon, nakatayo si Monina. Isang tango lang mula kay Daniela ang kailangan. Isang tango. At ang malaking LED screen sa likod ng presidential table na kanina lang ay nagpapakita ng mga magagarang litrato ni Baste at Cassandra ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang dokumento ang lumitaw, isang medical record. Nakasulat sa itaas ang pangalan ng isang kilalang ospital sa Maynila. At sa ibaba, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pasyente, Sebastian Baste Alvarado. Ang diagnosis, severe male infertility. Isang malakas na pag-aspas ng bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga cellphone ay nagsimulang itaas para kumuha ng litrato. Namutla si Baste. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang naglaho, napalitan ng purong gulat at takot. Para siyang isang kriminal na biglang naiilawan sa gitna ng dilim. Saan mo nakuha yan? Pekeng dokumento yan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng desperasyon. Hindi iyan peke, Baste. Sagot ni Daniela. Ang kanyang boses ay matatag na parang bato. At alam mo yan. Alam mo na noon pa man, bago pa tayo ikasal, alam mong hindi mo ako kayang bigyan ng anak. Pero sa halip na sabihin ang totoo, ano ang ginawa mo? Lumingon si Daniela sa mga bisita. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng emosyon. Ginamit niya ako. Ginamit niya ako para pagtakpan ang sarili niyang kakulangan. Pinaniwala niya ako at ang buong mundo na ako ang may problema. Tinawag niya akong baog. Tinawag niya akong walang silbi. At pagkatapos, tinapon na parang basura para makahanap ng bago. Ang bawat salita ay isang dagok na direktang tumatama sa pagkatao ni Baste. Biglang sumigaw si Cassandra. Ang kanyang mukha ay hindi na maganda, kundi puno ng galit at pagkasuklam. Sinungaling! Anong ibig sabihin nito, Baste? Niloko mo rin ako? Lumapit si Cassandra kay Baste at sinampal ito ng malakas. Ang tunog ay umaling-aungaw sa buong silid na sinundan ng tunog ng nabasag na baso. Ang perpektong piging ay naging isang magulong sirko. Ang mga magulang ni Cassandra ay mabilis na lumapit at hinila ang kanilang umiiyak na anak palayo, habang sumisigaw ng, "Huyang kasal! Huyang kasal!" Ang mga magulang naman ni Baste ay hindi makatingin kaninuman. Nakayuko sila sa kahihiyan, dinudurog ng katotohanang nabunyag sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Naiwan si Baste na nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pulang palad ni Cassandra. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Tinitigan siya ni Daniela sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang sakit. Tanging awa na lang. Awa para sa isang taong napakayaman sa pera, ngunit napakadukha sa katotohanan at pagkatao. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hinawakan niya ang kamay ni Francis at habang ang kaguluhan ay nagpapatuloy sa kanilang likuran, nagsimula silang maglakad palayo. Ang kanilang mga hakbang ay hindi nagmamadali. Ang mga ito ay kalmado, matatag, at sabay. Isang hakbang palayo sa nakaraan. Isang hakbang patungo sa kanilang mapayapang kinabukasan. Ang paglabas nila sa Manila Hotel ay parang paglabas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa liwanag. Ang ingay ng nagkakagulong ballroom ay unti-unting humina sa kanilang likuran, napalitan ng tahimik na hihip ng hangin ng gabi. Huminto si Daniela sa tapat ng malaking fountain sa labas ng hotel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang hangin ay malinis. Ang hangin ay malaya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya si Francis na nakatitig sa kanya.
Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang tingin lang, nagkaintindihan na sila. Tapos na. Tapos na talaga. Ang biyahe pabalik sa Baguio kinabukasan ay ibang-iba sa biyahe nila papuntang Maynila. Ang bigat sa hangin ay napalitan ng gaan. Ang katahimikan ay hindi na dahil sa tensyon, kundi dahil sa kapayapaan. Habang umaakyat ang sasakyan sa mga palikong daan ng Cannon Road, nakatingin si Daniela sa bintana. Ang lunti ang mga puno at ang mga bundok sa malayo ay tila sumasalubong sa kanilang pagbabalik. Ito na ang kanilang tahanan. Isang tahanang binuo hindi ng semento at pera, kundi ng pagmamahal, katotohanan at paghilom. Ang mga sumunod na araw, linggo at buwan ay lumipas na parang isang panaginip. Isang magandang panaginip na hindi na niya gustong magising. Naging abala ang kanilang buhay sa pag-aalaga sa tatlong malulusog na sanggol na lalaki, sina Marco, Mateo at Miguel. Ang kanilang maliit na bahay ay napuno ng tunog ng yak sa gabi, ng tawanan sa umaga, at ng walang katapusang pagmamahal sa bawat oras. Minsan, nababasa pa rin ni Daniela ang mga balita online. Ang tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Baste dahil sa pag-atras ng mga investor. Ang tungkol sa kanyang pagiging laman ng mga blind item, isang taong iniwasan na ng alta sosyedad. Ngunit hindi na ito nakaapekto sa kanya. Ang mga yon ay ingay na lang mula sa isang mundong hindi na niya bahagi. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot sa pagpapalit ng diaper, pagpapatulog ng mga sanggol, at sa mga yakap ng kanyang asawa pagdating nito mula sa trabaho. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang tatlong bata sa kanilang kuna, nakaupo si Daniela sa veranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Lumabas si Francis at inakbayan siya. Inilagay ang isang kumot sa kanyang mga binti. Malalim ang iniisip mo, sabi ni Francis. Ngumiti si Daniela at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Iniisip ko lang kung gaano tayo pinalad. Tumingin siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Noon, akala ko, ang hustisya ay nangangahulugang makita siyang nagdurusa. Akala ko, ang kapayapaan ay mararamdaman ko lang kapag naparusahan na siya. Hinarap niya si Francis. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pero hindi pala. Ang totoong hustisya pala ay ang mahanap ang sarili mong kaligayahan. Ang totoong kapayapaan ay ang makita ang mga anak kong natutulog ng mahimbing sa gabi. Niyakap siya ni Francis ng mahigpit. You deserve all the happiness in the world, Danny. Kayo ng mga anak natin. Sa yakap na yon, sa gitna ng malamig na gabi ng Baguio, naramdaman ni Daniela ang isang uri ng kaganapan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Pumasok siya sa silid ng mga bata. Pinagmasdan niya ang tatlong anghel na natutulog sa kanilang mga kuna, ang tatlong himala na naging simbolo ng kanyang bagong simula. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Marco, pagkatapos ay ni Mateo at ni Miguel. Salamat, Panginoon, bulong niya sa hangin. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Salamat sa sakit, dahil tinuruan mo akong maging matatag. Salamat sa mga luha, dahil diniligan nito ang pagsibol ng bagong pag-asa. At salamat sa paggabay sa akin sa dilim, para mahanap ko ang liwanag na ito. Dito, sa katahimikan ng gabi, sa piling ng kanyang pamilya, natagpuan ni Daniela Marquez Dizon ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom. Hindi ito tungkol sa pagsira sa iba, kundi tungkol sa pagbuo sa sarili. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng isang hari. Nagtapos ito sa mapayapang pag-upo ng isang reyna sa kanyang trono, isang tronong binuo ng pagmamahal, katatagan, at walang hanggang kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Daniela at Francis. Mga minamahal kong tagapakinig at kakwento, mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taus-pusong pasasalamat
sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Daniela. Salamat sa pagsama ninyo sa kanyang pagluha, sa kanyang pagbangon, at sa kanyang paghahanap ng tunay na kapayapaan. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pasanin at ang gaan ng kanyang tuluyang paglaya. Naging saksi tayo sa isang katotohanan na minsan ay ating nakakalimutan, na ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano niya buuin muli ang kanyang sarili mula sa pagkakabasag. Sana po ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na katarungan ay hindi laging matatagpuan sa paghihiganti. Minsan, ito ay nasa tahimik na pagpapatawad, hindi para sa taong nanakit, kundi para sa sarili nating katahimikan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naninira. Ito ay laging naghihilom, nag-aaruga, at nagbibigay lakas. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na pinakatumatak sa inyo mula sa kwento ni Daniela? Aling bahagi ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento, naway baunin ninyo ang pag-asa, katatagan, at kapayapaang natagpuan natin sa dulo ng lahat.